Nandito po tayo ngayon sa Case to Face sa Cayetano in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Mila. Narito naman po ang kanyang nirereklamo, si Nanay Nieves. Nanay Nieves, Nanay Mila, Ate Pia, Kuya Alan. Nung kausap mo sila, Kuya Boy, meron akong realization. Did you notice na almost all, lahat ng naging complainant natin tungkol sa utang at singilan, kababaihan? Bakit? Ibig ba sabihin, mga babae, mahilig umutang? Ibig ba sabihin, hindi natin kayang pagkasya ng budget natin? No. Ang ibig sabihin, itong mga babae nagmamalasakit sa pamilya nila. Sila gumagawa ng paraan. It deserves a clap. It does. At lagi kong naririnig, lagi may sakit ang anak. Walang asawa, may sakit ang asawa, walang kwentang asawa, nagpapaaral ng bata, nagpapagamot ng anak. Life is hard. And life is harder for women. Pasan ng nanay ang problema ng buong bahay, ng buong pamilya. So, salamat mga nanay. Anyway, simple lang naman ang kaso kung tutusin. Simple pero komplikado din. Ang simple nito ay may umutang. Kayo po yun. May umutang, dala ng pangangailangan, kinapos, at sinanlaan nyo ang inyong pag-aari. At ngayon naniningil ang kinautangan nyo. O ano dapat gawin pag may utang? Bayaran. Bayaran. Alam nyo naman po yun. At kayo na yung nagsabi, naghulog ng ganito, kulang. Naghulog, okay. Nawala, walang hulog sa susunod na buwan, walang hulog. Yun ang laging sinasabi naman ni Kuya Alan, na kahit papano, maghulog kayo. Para naman mababawasan. Sa tingin ko naman, pinipilit niyong tuparin. Kaya lang, kung ano-ano din naman nangyari sa buhay niyo, namatayan kayo, may sakit yung anak niyong pinag-aral niyo, tapos nagkasakit, nagpapa-opera, ang bigat ng buhay. So, yung una nating pwedeng gawin na solusyon, tutulong ang CIA as always. Pagdating sa mga may sakit, lagi kong pinapaliwanag, kumbaga yan na ang naging trabaho ko sa pagiging senador, yung mga pinaglaban kong batas para meron tayong pera pang kalusugan. That is why ngayon, kaya kong sabihin sa'yo na alam kong may pagkukunan tayo ng pondo para dun sa anak mo. That is what you call social protection. May mamamatay, may magkakasakit, may masusunugan. So may protection tayo para naman yung kinikita nyo, hindi naman napupunta lang doon. That's what we call social protection. Pinaglalaban namin ni Alan yun. Trabaho namin yan. So, hindi lang yung kung ano yung mabibigay ng gobyerno, pero kung ano yung personal na maitutulong ng CIA. Okay? Para naman yung pinaghihirapan mo na income, maibayad mo din sa utang. Hindi yung iisipin mo, pambayad sa gamot ng anak ko o pambayad ko sa utang. Ang isa pang issue dito ay nagsanla ka ng iyong property 3 beses. Pwede ba yun? Pwede. Hindi yun bawal. Pero depende ngayon yan dun sa pinapagsanlaan mo kung siya ay naniniwala na may makukuha pa siya. Kasi pangatlong sanlaan di ba? So, example, number 1, sinanla mo yung bahay mo, ang halaga ng bahay mo mas malaki pa kaysa sa dun sa kinauutangan mo. So, pag sinanla mo ulit sa pangalawa, pwede mong kumbinsihin yung pangalawa siguro na, ang laki ng halaga nitong bahay ko kaya pag nabenta yan, meron pa talagang papupunta sa'yo. Hindi yun bawal, pero peligroso yun. Tsaka walang linlangan. Kailangan yung totoo. Kailangan yung pumasok sa agreement. Alam niya dapat yon. Ang nangyari din kasi sa'yo, medyo unfair dun sa unang nagpautang. Kasi ang unang nagpautang si Rowena. Hindi ko alam kung ano usapan nyo, pero I think by law, dapat maunang bayaran yung unang inutangan. So, maghahabol talaga siya kung tutuusin. Marapatan niyang maghabol. And then, to further complicate things, ang property kasi natin, minsan may mga kondisyon yun Paano nyo nakuha yung property nyo? Binili ko po yun talaga. Saan? Sa kapitbahay ko rin na may sakit. Bininto sa akin. Pero anong titulo ng property nyo? Private ba yun? Gobyerno ba yun? Didubsay lang ang ginawa namin kasi NHA yun Yun na nga. Sa NHA, hindi ho kayo pwedeng magsanla. At hindi rin ho kayo pwedeng magbenta ang NHA property until 10 years pagkatapos titulo. Nabayaran. Anyway, ang punot dulo naman ito is gusto nyo lang naman mabayaran. Wala naman kayong pakialam dun sa property niya, di ba? Basta ba mabayaran kayo. So kayo naman, handa naman kayong magbayad hanggat kaya. Anong tinatahi mo? Mga uniforme po. Gusto namin tumulong.
but we also have to set a good example. Sometimes by helping, hindi ka nagiging good example kung yung tulong mo is just a complete dole out. But sometimes wala kang magagawa, meron may sakit. So ang point ko, mag-usap tayo kung anong pwede mo tahiin, we'll give you some of the puhunan, diretso na natin yung ibang kikitain sa kinautangan mo. Secondly, gusto namin maipabot sa publiko na meron tayong sinasabi sa batas na ignorance of the law is no excuse. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam may batas na yan. Kasi pre-presume na pagka pinablish yung batas, alam mo yon. Ganun din sa intention. As a general rule, ang pinaparusahan sa criminal law, yung intention mo. Halimbawa, hindi mo intention mangloko, intention mo matulungan yung anak mong may sakit. Pero kung tatlo inutangan mo at akala nilang tatlo, sila lang, at pinalabas mo na walang ibang mortgage yon, baka ma-estapa ka nun. Baka malito tayo sa intention, ha? Kasi sabi mo, wala naman talaga akong intention na lokohin sila. Ang intention ko, matulungan anak ko. Hindi yun ang titignan ng batas. Ang titignan ng batas, o anong intention mo nung pangalawang mortgage? Mangutang, pero hindi mo pinaalam. Intention mo lokohin. Kasi, kung hindi mo intention na lokohin, dapat sinabi mo, uy, second mortgage to, ha? Uy, third mortgage to. Minsan, pwede rin yung second, third mortgage ang unang bayaran because ang unang may karapatan kunin yung property, yung first mortgage. Pero yun ay sa mga mature markets na sinasabi. So, in other words, when dealing with people, especially pera, make sure you cannot be accused of deceit. Kahit hindi mo intention lokohin siya. Ngayon, ang kailangan nyo isettle yung magkano and yung relationship nyo. Pareho kayong kalmado lang. Wala namang problema. Magbayad lang. Di ba? Wala namang problema. Magbabayad ako. May palugid lang. So, sana nga, after the show, makapag-usap pa rin with our lawyers. Let's figure out the numbers or makonsulta mo rin anak mo. Then, let's see paano kami makakatulong. Kumbaga, itutulay na lang natin kasi sabi mo, 2025, meron ng pension, ilang buwan na lang yon. And the last thing that we can do to help also is to look into your case nga nung, yung sa asawa mo dapat na napunta sa'yo. Yung pangalawang asawa, hindi na siya magpe-pension kasi nilamsam na niya yung para sa kanya. Baka kasi may habol ka dun eh. Kasi kung nirelease yun ng AFP na wala namang papel na yun ang asawa at may asawa, baka pwedeng singilin. Ngayon, ibang usapan nyo kung dun sa records nila, siya lumalabas na asawa. So anyway, tignan natin yon. May marriage contract naman ako. Pumayag na nga lang ako nung sinabi na habulin pa natin. Sabi ko, hayaan muna natin sa kanya. Lesson yun sa atin po, ha. Pagka may nakuha sa GSIS, SSS, sa militar, whatever, na dapat sa'yo, dig deeper. Kung kasalanan nila, ba't nila binigay sa iba at malinaw yon, ako'y naniniwalang may habol ka pa. Ngayon, kung hindi nila kasalanan, halimbawa, 2 beses nag-asawa, parehong may marriage certificate, yun ang pinail doon, hindi natin sila masisi. In this case, we're not judging kasi we don't know yet. At least kung makukuha mo yon, hindi mo lang mababayaran ng buo. Baka pati konting danyo sa kanila mabayaran nyo, ba't pati ikaw, dadali yung sitwasyon mo. Anyway, let's look into it. Isa na lamang, I think, ang kailangan i-resolve. Kasi ang sabi ni nanay, ang iyong collectible ay 152,000. Yan po yung totoong halaga na hinintuan na nga po para hindi na po lumaki. Opo. Noon pong nagkausap po kami sa barangay, sa kagustuhan ko lang po na aawa po ako na hindi naman niya kayang bayaran yun. Kahit na lang po ako yun, principal ay maibalik nila sa akin. Kaso mo po, hindi rin naman po natupad. Binding kasi yung compromise nyo sa barangay. Kung sasabihin mong, sige, bayaran mo na to, wag na yung interest. Opo. Pero ang kondisyon, bayaran mo. Meaning, kung hindi mo rin ginawa obligasyon mo, pwede rin niya sabihin. Dahil hindi mo rin ginawa obligasyon mo na bayaran. So, alam mo, sinabi niya, sige, wala nang interest, pero in 3 months, bayaran mo. Hindi mo binayaran in 3 months. It is within your right to come back and say na, ay hindi, pati na interest kasi hindi mo naman binayaran. Let's see also how we can help. Tingin ko naman maayos nyo. Let's try to solve it, no? What do you want to tell each other na lang? Pasensya ka na, te. Lagi ko naman tinatanggap yung hinihingi mong pasensya. Kaya lang, gusto ko rin makapag-aral yung mga apo ko. Tulong din kami sa mga apo mo. Ilan ang apo mo?
Dalawa po yung magkapatid. Third year na po yung isa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat. Mas madali palang masolusyonan pag kalmado, pag malumanay ang pag-uusap. Maraming salamat at mabuhay kayong dalawa. Salamat po. Si Rinaldo naman, isa nating kababayan, ay hihingi po ng payo na may kinalaman po sa kanilang tahanan na hindi niya mauwian dahil nakapadlock. Ano nga ba ang kwento? Malalaman ho natin sa payong kapatid sa pagbabalik po na... Gaya ng ipinangako sa kanila, natanggap agad ni Milagros at Nieves ang pinansyal na tulong mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang pangsuporta sa kani-kanilang mga negosyo. Sa kabila ng oportunidad na palaguin ang kanyang kabuhayan, minabuti naman ni Nieves na ibayad agad kay Milagros ang natanggap niyang financial assistance para mabawasan ang kanyang utang dito. Para naman sa pangmatagalang solusyon, sinamahan rin sila ng programa sa lupon ng kanilang barangay para formal na maitala ang kanilang kasunduan. Gawa kami ng panibagong kasulatan, kasunduan, Nieves para sa pagbabayad niya.